Minsan mo rin ba na itanong sa iyong sarili kung ano ang kasaysayan nating mga Moro? Bakit hindi ito nakilala at tanging mga bayaning Pilipino lamang ang makikita at mababasa sa mga aklat paaralan? Lalo na sa mga kabataan ngayon dahil 100% ay wala na silang kaalam-alam sa kasaysayan nating mga Moro. Well, kumuha ka ng kape at umupo ng maayos at kwekwentuhan kita. Forgotten by history of Bangsamoro. Ang Islam ay ipinakilala sa Pilipinas noong ika-13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong misyonero na si Sharif Karim al-Makdum na dumaong sa Sulu. Siya ang nagtayo ng unang masjid sa Pilipinas sa Tubig Indangan, Simunol Island, Tawi-Tawi Province. Ang mga labi ng masjid ay makikita pa rin sa dating kinalalagyan nito. Ang lalawigan at ang kanyang puntod ay dinadalaw ng mga turista hanggang ngayon. Noong taong 1390, dumating si Raja Baginda sa bansa at ipinagpatuloy ang pagpapalaganap ng Islam na sinimulan ni Sharif Makdum. Dumating si Abu Bakr sa hulo noong 1450 at nang maglaon ay pinakasalan niya ang dalagang anak ni Raja Baginda na si Putri Paramisuli. Itinatag ni Abu Bakr ang tinatawag na Sultanate of Sulu kung saan ang mag-asawa ang naging unang sultan at sultana. Matapos maitatag ang Islam sa Sulu, naglakbay ang mga Muslim sa Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuan. Dumating siya sa Maguindanao sa lugar ng Cotabato noong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina. Sila rin ang unang sultan at sultana sa Maguindanao. Sa paglipas ng mga taon, maraming mayayamang Muslim ang dumating sa Pilipinas. Matapos marinig ang magandang balita ng magandang pagtanggap ng mga nakaraang Muslim, mula sa Borneo nanggaling ang 10 datu na dumaong sa Panay. Ang mga ninunong ito ay sina Datu Puti, Datu Sumakwel, Datu Karpkaya, Datu Dumalgdog, Datu Payburong, Datu Paduhinog, Datu Lubay, Datu Dumangsil, Datu Kalantiaw, at Datu Balensula. Si Datu Puti ay isang travel expert at nakarating sila sa San Joaquin, Iloilo. Binili ni Datu Puti at ng kanyang mga kasama ang mababang lupain sa Iloilo na nagmula kay Maricudo, ang pinuno ng mga Ita. Nagtayo sila ng sarili nilang homestead nang maitatag ang pamilya ng mga Borneo sa Panay, Datu Puti, Datu Balensula at Datu Dumangsil. Muli silang naglakbay at nakarating sa Batangas na sakop ng Luzon. Nagtatag ng sariling bayan sina Datu Balensula at Datu Dumangsil at bumalik si Datu Puti sa Borneo sa daan ng Mindoro at Palawan. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa mga Borneo at marami ang nabighani na pumunta sa Pilipinas. Nang dumaong si Magellan sa Limasawa Island noong Marso 16, 1521, ang Pilipinas ay isang bansang Muslim dahil ang karamihan sa populasyon ay Muslim na. Napatunayan din sa kasaysayan na nang dumating si Legazpi, ang pumalit kay Magellan na pinatay ni Lapu-Lapu, na itatag na ang kaharian ng mga Muslim sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Catanduanes, Cebu, Bohol, Samar, Manila, Palawan, hindi pa kasama ang solidong isla ng Mindanao. Noong Hunyo 13, 1571, nagsimula ang mga Kastila ng mainit na digmaan laban sa mga Muslim ng Maynila sa pangunguna ng yumaong haring Muslim na si Raja Sulaiman, ang pinuno ng sultan sa Luzon. Ipinagtanggol ni Raja Sulaiman ang kanyang kaharian ng buong lakas hanggang sa huling hibla ng kanyang buhay na nangyari sa Bangkusay, sa Tondo Beach. Sa pagkatalo ni Sulaiman, nagdulot ng kaguluhan ang mga Kastila sa isla ng Luzon. Pinatay nila ang mga lalaki at babae, matanda at bata. Ipinagtanggol ng mga Muslim sa kapitbahayan ang kanilang sarili hanggang sa kanilang huling hininga. Sibat at palaso laban sa baril at kanyon. Dahil sa digmaan at pagkatalo na iyon, ay itinatag ng mga Kastila ang Maynila bilang kanilang pangunahing lugar at plano nilang salakayin ng Visayas. Sa maikling panahon, nasakop nila ang Visayas. Ang mga Muslim na hindi namatay sa digmaan ay napilitang talikuran ang kanilang relihiyon at yumakap sa Kristyanismo. Ngunit ang matatapang at magigiting na mandirigma ay mas ginustong ibuwis ang buhay kaysa sirain ang pangako sa Allah. Ang mga katutubong mandirigma
na mahina ang pananampalataya sa kanilang dating relihiyon ay yumakap sa relihiyon ng mga Banyaga. Hindi tumigil ang mga Kastila sa pagsakop sa Luzon at Visayas. Hindi pa sila kontento, nangangarap pa silang masakop ang mayamang lupain ng Mindanao. Ang mga tribo ng Calagan, Maguindanao, Iranon, Maranao, Tausog, Yakan at Sama ay lumaban at pinigilan ang pangarap ng mga Kastila. At doon nagsimula ang sikat na digmaan sa pagitan ng mga Muslim at Kastila. At dalawang bagay ang dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan. Unang dahilan ay gusto ng mga Kastila na sila ang mamuno at manakop sa mga Muslim, ngunit mahal ng mga Muslim ang kanilang kalayaan at mas gugustuhin pang mamatay kaysa maging alipin ng mga Kastila. Pangalawang dahilan ay ang mga Kastila ay naghatid ng mensahe ng Kristyanismo sa pamamagitan ng espada, kaya ang mga Muslim ay bumangon at ginamit ang kanilang kris at bolo upang ipagtanggol ang Islam hanggang sa huling sandali. At hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang mga dato na nagtanggol sa lupain ng Mindanao laban sa kasakiman ng mga mananakop na Kastila ay ang mga sumusunod. Una ay si Sultan Pangiran na isang Tausog, ipinagtanggol niya ang lugar ng Zamboanga at Sulu. Pinatay ni Dato Sirugan at ng kanyang kapatid na si Dato Ubal ng Maguindanao, si Kapitan Figueroa na isang mananakop na Kastila. Sa pagtagos ng mga Kastila sa Mindanao, naghiganti sina Dato Sirugan ng Maguindanao at Dato Buisan ng Lanao sa maingat na paraan. Nilusob nila ang Cebu, Negros at Panay at binihag ang maraming Kristiyano at ginawa silang alipin. Kasama sa listahan si Dato Tagal ng Cotabato, kumitil ng buhay ng maraming mandirigmang Kastila. Nandyan si Sultan Kudarat ng Cotabato na nagtanggol sa Lamitan hanggang sa napilitan siyang lumipat sa Iligan dahil sa napakalakas na puwersa ng mga Kastila. Nandyan din si Sultan Bungsu ng Zamboanga na nakipaglaban sa mga mananakop ng buong Kagitingan. Nang mahuli ng mga Kastila ang kanyang asawang si Pangi Antuan Baloca, sinubukan niyang gawing maganda ang kanyang laban hanggang sa makuha niya ang hulo noong 1645 mula sa mga kamay ng mga Kastila at inutusang wasakin ang kanilang garison na itinayo sa Zamboanga. Ipinagpatuloy ni na Sultan Jamaluddin Al-Alam at Sultan Badruddin II ang digmaan upang protektahan ang Mindanao dahil hindi kayang sakupin ng mga Kastila ang mga Muslim. Napilitan silang pumirma ng kapayapaan at magbayad ng buwis kina Jamaluddin at Badruddin. At nariyan si Dato Uto ng Cotabato na binansagang the one-eyed man at may iilang nagsasabi na pumaslang kay Gobernador Emilio Terrero na isang Kastila, ngunit ayon sa mga historian, ito'y walang katotohanan. At nandyan si Dato Ali ng Baloy, Lanao na binansagang the last man standing. At bago matapos ang video na ito, gusto kong humingi ng paumanhin sa mga hindi na shoutout. Huwag niyong isipin na hindi kayo importante o welcome sa page natin dahil mahal ko kayo. Patuloy lang kayo sa pagsuporta at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay mangyaring mag-subscribe na dahil napakasaya ko na sa puntong iyan. Abangan niyo ang iba pang kwento. I share at I like at pwede rin kayo mag-comment. Maraming salamat. Pagpalain, Bangsamoro.